sa isip-isip ko, shit, sana pala, noong ko pa to ginawa, di sana ang dami ko ng pera. Alam niyo yun, yung hindi ka na nagbabudget, hindi ka na na-stress sa pagbabudget ng pera. Sabi ko, nagkapera ka pa. Sabi ko, ayan guys, tingnan nyo ang dagat. Oh, ang linaw, di ba? So, samahan nyo kami guys ni Sparky. Pupunta kami doon sa pinaka-ano. Doon sa pinakalayo. Yan lang banda. I-check ko lang kung hanggang saan yung tubig. Hoy, buddy. Come on. Ayan, dali. Come on. Come on. Bahala ka na, buddy. Akala ko may mabibili kami kahit pa paanong preskong isda dito sa dagat. Kasi ang daming mangingisda dito kanina. Wala. Wala kaming nabili. Kasi ayaw nila ipagbenta dahil pang-ulam lang daw nila. Gusto ko nang sabihin, pwede pahingi na lang. Kasi ang sarap ng preskong isda guys. Sana no. Kasi ayaw talaga nila. Bibili na lang ako sa palengke ng isda. Pero uwi na din kami ni Sparky maya maya. Gininaw na yung aso. And kami na lang yung tao. Baka may buhaya dito. Tignan nyo naman si Sparky. Para siya si Marimar. Hindi pala siya si Marimar. Siya yung aso ni Marimar, si Pulgoso. Dahil tahimik dito. Oh. Wala kayong ibang maririnig. Kundi ang andar ng bangka. Ng ibon at saka ng mga ano ba yung pulisap. Guys, may isi-share pala ako sa inyo bagong tips na na-discover ko. I-share ko muna. Para tips to para sa mga mamis na nai-stress ng mag-budget ng pera, di ba? Sino nga ba naman ang hindi mai-stress mag-budget ng pera buwan-buwan? Bayad ng bahay, bayad ng ilaw, bayad ng kuryente, pagkain, savings, emergency, di ba? Sinong hindi mai-stress dyan? Tapos, todo budget ka na, tapos tatanungin ka pa kung nasaan yung pera, magkano na lang yung pera, nasaan, ano binili mo, alam mo yung ganung feeling. Hindi, ito na, kasi nga sa aming dalawa guys, sa aming dalawa ni Magnar, ako yung tagahawak ng pera. Okay? Ayusin ko muna camera ko. So, sa aming dalawa, ako ang nagbabudget. Kasi, meron talaga akong ever since na, yung dalaga pa ako, hanggang ngayon na nadala ko na lang din. Meron akong logbook na maliit. So doon nilalagay ko, sinusulat ko lahat kung magkano yung perang pumasok, magkano yung perang lumabas, expenses, bills, lahat-lahat. Kahit centavos guys, kahit sentimo, sinusulat ko yan. Para lang ba malaman ko kung saan napunta yung pera, ano yung binili namin. At para na rin sakaling magtanong si Magnar, may maipapakita ako kung ito yung pinamili, ito yung pera, nandito yung pera, ito na lang yung pera, ganun. Pero allowed naman ako naghahawak ng pera, pero allowed naman ako na bumili, hindi naman niya ako pinagbawalan sa kung ano ang gusto kong bilhin. Sadyang ako lang talaga ang hindi pala gastos, hindi ako pala bili. Alam niyo yun, yung kahit may pera sa akin, hindi ako yung bili ako dito, bili ako doon. Hindi ako ganyan guys. Kung may bibilhin man ako, nagpapaalam pa ako niyan. Pero minsan kasi, siguro, o baka ako lang ang nag-iisip kasi minsan parang paranoid din ako eh. Yung sa kanya naman, yung pagka nagtatanong siya na nasaan yung pera, o magkano na lang yung pera, sabi niya may pera pa ba, or minsan tatanong siya magkano na lang yung pera, tapos sinasabi ko ganyan, ganito na lang. Tapos minsan kasi may araw na parang napapa-wonder siya na parang, ha? Yan na lang ba ang pera? Bakit ganyan na lang?
So parang ako parang, ha? Excuse me? Sabi ko, wala nga akong binili. Tapos, alam niyo yun, yung mga ganong tanong, parang iba sa akin. Ayoko ng mga ganong tanong. Kaya sabi ko, wag mo akong tatanungin ng mga ganong tanong kasi parang hindi mo alam kung ano yung mga binibili natin lagi. Nakikita mo naman. Pero sa kanya guys, wala namang sabi niya, wala namang ibang ibig sabihin. Nagtanong lang naman daw siya. Sadyang sa akin lang talaga, iba ang dating. Ewan ko lang. Basta, ganun yung pakiramdam na parang makahanap naman ito ng pera sa akin. Kala mo, winaldas ko na yung pera. E di, sa sobrang inis ko sa kanya, sabi ko, sige, ayan yung logbook, sabi ko, ayan yung logbook, ikaw ang mag-budget ng pera, ikaw ang ikaw ang mag-budget ng pera, para maramdaman mo din yung naramdaman ko, sa tuwing magtatanong ka, kung may pera pa ba, kung magkano na lang yung pera, bakit yun na lang yung pera, sabi ko, ayan, sige, ikaw na lahat ha, para malaman mo din kung gaano ka nakaka-stress mag-budget. Hindi, sabi niya, ikaw na lang, sabi niya, magaling ka naman. Sabi ko, hindi, ikaw na, sabi ko, itry mo naman para malaman mo din yung nararamdaman ng mga babae. Hindi siya na nga guys, wala siya magawa kasi talagang sabi ko, hindi na ako hahawak ng pera, ikaw na ang magbabudget simula ngayon. Jadi ito na, babudget siya, sabi niya, kasi meron na sa logbook nakasulat ko, magkano yung bills namin for that month, sinusulat ko na lang. Sabi ko, siya na ang nagbabudget ng food, ganyan. Basta yung bills, naka-ready na lahat every month kung ano yung mga bills namin monthly. Di nung nakarang linggo, nagbabudget siya. Tapos mamaya, may nabot siya sa akin na 2,000. Sabi ko, para saan to? Sabi niya, para sa'yo. Sabi ko, bakit? Sabi niya, para pang ano mo, pang gulay ko daw, kung may gusto akong bilhin na gulay, or gusto akong prutas na bilhin, or pang shopping ko daw. Pakeme pa ako, pakipot pa ako sa umpisa. Sabi ko, hindi na. Sabi ko, tabi mo na lang yan. Sabi niya, kuhanin mo na. Sabi niya, para sa'yo yan. Sabi ko, hindi ba to kasali sa budget? Sabi niya, hindi. Natuwa ako guys. Sabi ko, sabi ko, maganda pala ganito, yung hindi ka magbabudget kasi nabibigyan ka pala ng pera guys. Tapos, nakaraang linggo naman, after a week, edi nagbilang-bilang na naman siya. Hinayaan ko lang talaga siya, hindi na ako nangingialam, hindi ako nagtanong sa kanya. Tapos mamaya, nagtanong siya, sabi niya, may pera ka pa ba? Sabi ko, wala na. Sabi niya, 2,000 yung binigay ko. Sabi niya, 1 linggo pa nakalipas. Wala ka ng pera, ano bang binili mo? Anong klaseng prutas ba yun? Ba't ang mahal-mahal? Hindi ako nagsalita. Tumahimik lang ako. Tapos inabutan na naman niya ako din guys ng 1,300. Sabi niya, ayan. Sabi niya, i-budget mo naman yan, abot na 1 linggo. Sa isip-isip ko, shit, sana pala, noong ko pa ito ginawa, di sana ang dami ko ng pera. Alam niyo yun, yung hindi ka na nagbabudget, hindi ka na na-stress sa pagbabudget ng pera. Sabi ko, nagka-pera ka pa. Sabi ko, di ba nakakatuwa? Sa mga mamis dyan, try nyo kaya din, itry nyo din na si Mr. naman ang pagbudgetin nyo, baka sakaling mabigyan kayo ng pera. Siguro nakonsensya siya na wala na akong pera, wala akong hawak na pera, so ano nga naman ang ibibili ko sa bagay na gusto ko, wala nga naman akong hawak na pera, kaya siguro binigyan niya ako ng kusang pera. Sabi ko, yan, dapat pala ganito araw-araw, alam nyo yun. So sa mga mamis dyan, try nyo po, baka sakaling mag-work, or baka depende na rin siguro sa mga asawa nyo kung talaga bang bibigyan kayo. Pero try nyo guys, natuwa lang talaga ako. Sabi ko, i-share ko nga, baka sakaling mag-work din sa iba, diba? Grabe, ngayon hindi ako naisis guys, pagdating sa pera, wala akong pakialam, siya ang nagbabudget. Basta binibigyan niya na lang ako ng pera, o diba? Ang saya ng buhay ko ngayon guys. Ganito dapat ang ginagawa pala ng mga babae. Si Mister ang pinagbabudget para alam niya kung ano ang pakiramdam, diba?